Yusek Claire Castro magbabayad ng 110 million. Naku po, yan po ay kumpiyansang sinabi ni Libiste sa kanyang demanda against Yusek Claire Castro. Yun. Alam nyo mga kababayan, napaka-importante po nito dahil ito ho ay pag-atake pong ng administrasyon kay Libiste. Alam nyo mga kababayan, simple lang ho kasi bumanat itong si Marcos. Sa totoo lang simple lang siya bumanat. Ginagamit niya yung mga tao niya tulad na lang ni Yusek Claire Castro para patahimikin yung mga taong alam nilang magpapabagsak ng kanilang kumpiyansa pagdating sa issue ng flood control project. Nako po. Gago! So ibig sabihin mga kababayan, yung kung sino man na mag-implicate kay Marcos o di kaya kay Romualdez ay talagang pababagsakin nila. At ang ginagamit nila ho ay itong mga tauhan nila na katulad ni Auntie Claire. At dahil dito, napaka-importante ho mga kababayan na palagan ni Libiste ito. Yung mga kasinungalingan ni Auntie Claire ay dapat ho palagan ni Libiste. Para naman mga kababayan, hindi maging unfair. Kasi ang nangyayari, lahat ng taong tumutuligsa o nakikriticize sa ating, ewan ko, ayokong tawagin Pangulo, pero sige na nga, sa ating Pangulo, ay kanila hong ginagawa ng kung anong-anong kwento, ginagawa ng kung anong-anong istorya. Ang nakakatawa nga dito mga kababayan, tila nagpapabiktim pa itong si Auntie Claire o si Yusek Claire Castro. Tila siya pa ang biktima. Sandali, ikaw ang nagpakalat ng fake news. Ikaw ang nagsasabi na kesyo parang pinagkakitaan di umano ni Libiste yung kumpanya niya. Tapos kayo ang nag-akusa, kayo ngayon ang parabagang biktima na pinatatahimik. Naku po, katarantaduhan yan. Gago! Kayo yun nag-akusa kay Libiste. Tapos gayong pumalag si Libiste, sasabihin ninyong parang, kawawa naman kami. Bakit kami pinatatahimik? Sino ba ang gusto magpatahimik sa akin? Ay nako, ano ba yun? Napipindot ko lagi yun Di ba ho? Ay nako, alam mo mga kababayan, napaka linaw ho ito na isa ho itong panggigipit sa mga nagkikriticize kay Marcos. Kaya ito nga ho panoorin natin kung bakit sabi ni Libiste, sure siyat na mananalo siya at si Claire Castro ay magbabayad ng 110 million. Yun. Gago! Banat bay, sasabihin ng iba dyan. Banat bay, laki naman ng pera ng gobyerno. Ang laki-laki. Yung nga lang, sabi nga ni Governor Chavit Singson, yung aming na-interview kagabi, ang sabi niya ano daw, magkano yun? 2 plus billion naman ang budget ng PCO. So, magkano lang naman yung 110 million? Kung sakasakaling manalo sa kaso si Libiste, may punto, di ba? Barya lang. Sa dami-dami ng pera ng gobyerno, ay barya lang po yan. Pero, alam mo mga kababayan, importante dito yung dignidad Importante dito yung honor, ika nga. Yung honor ni Libiste na siya talaga ay for transparency. Alam nyo, etong si Libiste, ito'y bata pa pero makikita mo talaga sa kanya yung prinsipyo na kung saan talagang ayaw niya ng katiwalian. Kaya kung yan man ngayon ay nag-aakusa, di ba? Remember, hindi naman sa inaakusahan niya ang si Marcos, pero kung ngayon man meron siyang ilalabas na mga ebidensya, o sa Lunes magkakaroon ata ng Blue Ribbon, tama ba ako, Lunes ba? Basta magkakaroon ng pagdinig at kung siya man ay maimbitahan at imbitahan pa ni Lacson, di natin alam. Alam mo naman si Lacson, pabago-bago yun lalabas talaga yung mga ebidensya. Ngayon, sa tingin ko naman, sa tingin ko, hindi ka magsasalita, hindi ka matapang magsalita ng ganyan kung may baho ka.
Di ba ho? Ako posible mo namang akusahan yung iba kung wala kang baho, ako may baho kang tinatago. Di ba? So sa tingin ko, malakas ang loob nito ni Libiste dahil nga po wala siyang itinatago. At sabi nga niya marami pa po siyang bala o marami siyang isisiwalat. At sa tingin ko, kaya naman niya nasasabi yan at kaya naman niya malakas na loob na nabibitawan niya mga ganyang salita ay dahil wala ho siyang tinatago. Di ba? Wala ho siyang tinatago. Panoorin natin at pakinggan natin yung interview ng ating mga kasamaan sa SMNI. Itong dalawang idol natin na si MJ at saka si Admar, di ba? Pakinggan natin ha. Ito. Opo, walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa kaprangkisa. Wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023 tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng solar para sa bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung solar para sa bayan. At talagang walang kaugnayan at makikita po nino man ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanyang ito dahil ito po ay isang publicly listed company. Ayan, nako po, ayan ha. So malinaw na malinaw yung akusasyon ni Claire Castro na para bagang pinagkakitaan pa daw yung kumpanya. At ito sinasabi nila 'di ba yun yung unang sinabi ni Ombudsman na kalaunan umatras siya. Nawaw mali siya. Kasi ibang kumpanya yung sinasabing may franchise at iba itong ibinenta niya. Ibig sabihin, kasi ang sinasabi baga, alam mo, para sa kaalaman ng iba. Eto negosyo ito. Alam nyo ba na negosyo yan? Ano ba kasi yan? Sige, eto. Explain na natin ng bahagya. Yung mga franchise, when you say franchise, like yung mga TV station, radio station, yan o yung may frequency na kumukuha ka ng franchise sa house. At saka ito'y gagawing parang batas. Okay? Yung iba, alam nyo ba na totoo naman na pinagkakakitaan ng iba yung franchise? Ang gagawin nila, since sila yung nasa kapangyarihan, sila yung mga congressman o di kaya sila yung may koneksyon doon sa congressman, bibili sila ng franchise na hindi pa nag-i-exist. Ibig sabihin, parang kukuha sila ng prangkisa para doon sa isang certain frequency, tapos, pero wala naman talaga silang plano pang magtayo. Para bagang ginagawang investment. Parang bibili ng ginto, pero hindi naman niya gagamitin yung ginto, tapos patutulugin lang niya ng how many years, tapos ibebenta yung prangkisa ng mas mahal. So tumubo na siya. Alam nyo, ginagawa talaga yan, naikwento yan sa akin ng isang ng TV executive, ginagawa talaga yan ng mga ulul para kumita. Sila yung bibili ng franchise, tapos ibebenta nila ngayon sa mga negosyante. Pero may patong na. Ganon kagago yung mga yan eh. Ngayon, yung sinasabi ni Ombudsman na parang bakit siya nagbenta ng franchise without the abiso ng Congress, mali po yun. Kasi nga, hindi yun ang binenta niya, yung may prangkisa. Yan yung sinasabi ngayon ni Libiste. Na mali yung kumpanya. Ang problema, itong si Claire, ang sabi niya, sinabi ko lang naman yung nireport ng mga media, sinabi ko lang naman yung sinabi ng Ombudsman. Ang hindi nila alam, nawaw mali sila doon. Hindi naman po pala yun. So, para bagang sinabi mo na kumita yung tao na hindi naman talaga kumita kasi nga, again, it's a company na iba. Pakinggan natin to at panoorin. Kong, linawin lang po natin kasi meron daw kayong sinabi na dahil kaibigan nyo si Ombudsman Boying, kahit na dito unang lumabas yung issue patungkol doon sa prangkisa na sinasabing may maling ginawa daw na kaibigan ng inyong ina, dahil daw po hindi kaibigan itong si Actually, yun ay partly palabiro lang dahil
yung isa pang dahilan na sinabi ko, kinakasuhan natin si Yusek Claire, ay marami din siyang ipinakitang pattern na kanina. Mga 20 na ang mga episodes ng kanyang vlog patungkol sa akin. At kung hindi po ako nagkakamali, ngayong gabi may isa pang bagong episode na po ay may libelous mga statements. Opo, bakit po sa tingin ninyo libelous po yung kanyang quote lang niya ay itong si Ombudsman na Rimulya? Unang-una po, sinabi niya na sang-ayon siya sa mga sinabi. Tapos may mga dinagdagan din siya sa kanyang mga pahayag na sinulat ko po sa aming affidavit na sa tingin niya talagang dahil siya po ay isang vlogger, hindi naman lang niya trabaho na mag-report ng balita. Hindi po siya newscaster. Siya po ay nagbibigay din po ng kanyang opinion. At marami mga nanonood sa kanyang vlog, kaya baka yung mga nanonood naniniwala sa mga sinasabi niya. Kaya siya po talaga ay may hit ng 20 episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Opo, maaari ba nating pag-usapan yung issue na yun na Congressman, lalo na yung allegation po ni Ombudsman? Parang binawin na nga nila yung sinabi nila eh. Ang sinabi po kasi nila, binenta ko ang prangkisa at gumawa ako ng binenta kong kumpanya ay hindi yung itinutukoy nila na may prangkisa. At mukhang hindi lang po siya nag-research kahit na nasa Google lang po ang impormasyon tungkol sa anong kumpanya ang binenta ko. Alinaw, di ba? Hindi yung may prangkisa ang binenta niya. Sabi nga niya, hindi man lang sila nag-Google. Pare-pareho pa lang ang... Ayoko naman sabihin tanga, pero... Pare-pareho silang hindi man lang nag-research at nagbintang dun sa tao. Ang Meralco mismo, sinabi din nila na binenta ko din naman din po yung kumpanya kahit hindi sa Meralco, pero hindi ko po siya binenta. At yung franchise mismo ay may mga provision din na kung after 2 years, walang operational po ang kanyang operasyon dahil hindi po siya nabigyan ng mga necessary government permits sa taong 2022. At for many of these na kumita ako sa negosyong ito. Dahil gusto ko pong mag-comply with exceeding caution sa batas, itinigil namin ang sa batas. Opo, ang nababanggit nyo po na may prangkisa, itong Solar para sa Bayan Corporation. Linawin ko lang po, existing pa rin yung kanyang Operasyon mula 2022 pa, ayon sa probisyon ng prangkisa, within 2 years, ipso facto revoked o automatic repeal o amend ng mga legislative franchises na tulad nito. Kaya basis din po sa general law ng 2022 na ang DOE ay magbigay din ng implementing rules and regulations na hindi po inilabas ng DOE. Para sa maraming mga dahilan na revoke na po ang prangkisang ito. Pero hindi talaga ito hindi na mag-operate. Actually, ako po ay nag-invest para sa mga planta ng kumpanyang ito. At napakasakit po na kahit nandoon yung mga solar panels, hindi po sila umaandar dahil hindi po ibinigay ang permit to operate ng plantang ito. Opo. And needed pa ba ng Solar na para sa Bayan Corporation na mag-info sa Kamara na hindi kami nakapag-operate na since 2022? Or automatic na po yun, batay po sa batas sa prangkisa ng SPBC? Definitely po automatic kasi napakalinaw po sa batas nakalagay ipso facto revoked. Pwedeng sinabi na sana na kailangan mong i-notify ang Kongreso kahit walang sabihin lang na revoked, nakalagay ipso facto revoked. Pangalawa po, separate point yung my general law na nakalagay that this new law hereby repeals and amends all of the legislative franchises affected by this law. Opo. Kung i-google mo ang nabanggit na pag-divest po nyo po, marami na mga artikulo lumalabas dito po sa SPNEC, yung SP New Energy Corporation. Alin po ba yung nauna, sir? Ito or yung SPBC? At ano po yung connection nito sa dalawa? Nabanggit nga ng Meralco last time na na separate itong dalawa na ito. Opo, walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko
sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa kaprangkisa. Wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023, tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng solar para sa bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung solar para sa bayan. At talagang walang kaugnayan at makikita po nino man ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanyang ito dahil ito po ay isang publicly listed company. May nakikita na po ba kayong pattern or dahilan na duda po ninyo? Bakit? Saglit lang, ako yung naglalabas ng mga issue na imbestigahan, itong mga issue ng corruption, lalo na itong sa Cabral Files. Bakit ako na naman yung iniimbestigahan? Unang-una po, nagsimula lang po si Yusek Castro sa kanyang mahigit 20 episodes na tungkol sa akin matapos kong ibinunyag na hawak ko ang files mula kay Yumaong Yusek Cabral. At nung Grabe, no? Pagkatapos, alam mo yun, kung kailan niya ilalabas na yung Cabral files, tsaka siya ginawa ng kung ano-anong peking issue. Ayan, linaw na yung paliwanag eh. Di ba? Wala na yung prangkisa na yun dahil nga doon sa natapos yung 2 taon ng wala akong operation. So ngayon, kung kailan, alam mo yun, kung kailan ilalabas niya na yung Cabral files, bakit takot na takot sila na ilabas yung Cabral files na yan para gawan pa nila ng istorya itong congressman na ito. 'Di ba? Anong kinakatakutan nyo diyan sa Cabral files? Meron ka bang allocation diyan, Yusek Claire? O baka naman yung amo mo yung naglagay sa posisyon ang may allocation diyan. Kasi ang bali-balita, hindi ko sure kung totoo ito. Ang bali-balita ang talagang naglagay dito kay Yusek Claire walang iba kung hindi si First Lady. Kaya ang tapang nitong Yusek Claire na ito kasi talagang inilagay daw, yan ang kwento. Ewan ko kung totoo, sagutin mo na lang yan, Yusek Claire. Ang kwento, itong si Yusek Claire, talagang nilagay daw ni First Lady para banatan ang mga Duterte. Yun ang purpose niya dyan. Ngayon, bakit ikaw ang number 1 na pumapalag dyan? At sabi nga nito ni Libiste, naka 20 ka na vlog. Naku po, binilang talaga. Naka 20 ka na vlog tungkol dito sa kanya. Bakit gigil na gigil ka? Alam mo, pagka mga ganyan, yung gigil na gigil, yung tipong talagang mayat-maya, may ibig sabihin yan. Diba? It's either may kinikita ka dyan, tanong lang yan ha, may kinikita ka ba dyan? O baka naman talagang inutusan ka, oy, durugin nyo to bago lumabas yung Cabral files. Inutusan ka ba ni First Lady? Ako, nagtatanong lang ako sa'yo ha. nasabi niya na binenta ko yung prangkisa tapos kinorek siya ng Meralco, humanap naman siya ng ibang sinabi na may multa daw ako sa DOE. Na nilinaw ko din po, ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ang may naturang multa, hindi po ang kumpanya na pinag-aari ko. Kaya lumalabas na humahanap sila ng kahit anong mahanap nilang butas, at pag hindi sila makahanap ng butas, gagawa na lang sila ng kwento. At kahit po ang iba na... Alam mo, ang hindi kasi, ang na-underestimate nila dito kay Libiste, yung bago si Libiste nagsalita, ano siya alam mo yun, research. Tapos, sigurado ako, mayroon to mga abogado sinigurado niya na siya ay walang problema doon sa mga kumpanya. Kasi alam niyang sisilipin Diba, binanggit niya yan. Alam niya sisilipin yung kumpanya niya. Kaya sinigurado niya muna na malinis siya, walang problema, bago siya bumanat. Underestimate siguro nila. Kalkalin natin ito. Kinalkal nila. Tanga naman yung pagkakalkal. na may mga ganitong aligasyon, hindi naman po ginagawang topic ng napakaraming mga vlog ni Yusek Claire Castro. Ang nakakalungkot, siya po ay hindi lang kahit sinong vlogger. Siya po ay spokesperson ng ating gobyerno. Yun lang.
pinapakinggan ang kanyang mga pahayag bilang mga pahayag ng gobyerno kahit na may disclaimer sa kanyang blog na ito po ay kanyang mga personal opinions po lamang. At syempre ang mga investors sa Pilipinas man o sa ibang mga bansa ay hindi ma-encourage na mamuhunan sa isang bansa kung saan ang presidential spokesperson na may vlog ay maaring manira lang, lalong-lalo po ng mga hindi totoong impormasyon sa mga pribadong investor na hindi naman kumukuha ng kahit piso mula sa gobyerno. Itong lahat po ay mga kusang investment para magtayo ng mga establishmento na magbibigay ng mga trabaho sa mga kababayan natin. At dagdag ko din po na meron tayong ongoing na pinakamalaking proyekto sa Pilipinas na renewable energy, na pinakamalaking investment din ng dayuhang kumpanya sa taong 2025 sa Pilipinas. Ito po ang binenta ko sa Meralco. Kaya ko po ito binabanggit dahil una, nakakahiya sa mga namuhunan sa mga proyektong ito na biglang naging issue ang maling impormasyon tungkol sa mga solar projects at pati na rin po ang ibang mga stakeholders na may kaugnayan sa ongoing proyektong ito. At pangalawa, nililinaw ko din po na hindi din totoo na 2% lang sa commitment ang i-deliver dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay mismong naging guest of honor sa groundbreaking ng pinakamalaking renewable energy project sa Pilipinas ng kumpanyang itinatag ko noong November 2024. Nakapost ko po sa aking Facebook page ang speech ni PBBM kung saan pinuri niya ang proyektong ito na nagbibigay ng mahigit 10,000 na trabaho para sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Opo, kung ang nabanggit ni Yusek Castro, kaya daw niyo siya sinampahan ng kaso para patahimikin. Actually, kung hindi siya tatahimik, okay lang din po sa akin. Kasi kung mananalo ako sa kasong ito na 110 million pesos, tapos tuloy-tuloy siya magsasalita ng fake news, edi kakasuhan ko siya muli para sa nagdagang 110 million pesos. Kaya, palakpakan. Ang sarap na negosyo nito. Ang galing din ito si Leviste, no? Tama yan. Talagang every time naglabas siya ng fake news tungkol sa'yo, demanda mo. okay din po siya na hindi na lang tumahimik. Opo. Bago lang si partner. Ayan na, malinaw. Yusek Ler Castro. Okay lang na huwag ka nang tumahimik. Tuloy-tuloy mo lang yan. MJ po. Yun nga po yung next na tanong ko po, dahil parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government, and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog o di kaya pinapili siguro dahil ayan, si Mocha yan. Totoo yan, totoo yan. Kaya nga, napakatarantado ng media ngayon eh. Di ba? Napakatarantado ng media. Dati doon, tinadtad nila si Mocha. ASEC lang si Mocha. Hindi tagapagsalita. Hindi press officer. Ibig sabihin, hindi niya papel ang magsalita para sa presidente. Hindi niya papel ibalita ang ng presidente. Meron talagang sariling spokesperson ng presidente noon. Sila Sec Martin, si Attorney Panelo, o kaya si Spokes Harry Roque. Hindi trabaho ni Mocha yun, pero binawala nilang mag-vlog ng sarili. Pinupuna nila pag nagbablog ng sarili. Di ba? Bakit ngayon itong mga tarantadong mga media na to walang imik? Kasi nga, mga bayaran to mga media na ito ng Malacanang. Nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo, ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar, kumbaga ang lalabas sa bibig mo, opisyal na statement ng pamahalaan. Tama po. At naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson. Baka pwede nating pag-aralan. Gusto niya kasing kumita, yan ang totoo.
Freedom of speech, freedom of speech. Gusto niya lang kumita. Vlogger kasi yan eh. At saka sa totoo lang, wala naman ng ano yan, credibility. Dating anti-Marcos yan eh. Bumabanat yan sa Marcos, tas biglang naging press officer ni Marcos. Napaka-kalokohan po yun, di ba? Tuloy. Yan. Pero of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nagwa-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. Tama. At actually, pina-research ko rin sa aking staff, yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro Yun. bilang presidential spokesperson. At maaaring Okay lang yun. Kaya nga, Congressman Libiste, okay lang yan. Wag niyong tanggalin yan di ba yan yung sinasabi nila eh. Wag niyong tanggalin yan si Yusek Castro kasi yan ang dahilan ng pagbagsak ni Marcos. Yung alam mo, eto ang dami kong kakilala na walang pakialam sa politika, pero pag nakikita yung pagmumuka ni Yusek Claire Castro sa TikTok, sa YouTube o kaya sa Facebook, tinatapo nila yung cellphone nila sa buwisit. Pag nadidinig nila yung boses ni Yusek Claire Castro, yung kanyang pagpapaliwanag, nabibuwisit, talagang tinatapon yung mga cellphone nila eh. Kahit iPhone 17 Pro Max fully paid pa. ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nagnanais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek, lalong-lalo po dahil siya ay may... Wag niyong papalitan. Ito naman si Congressman Libiste, Bakit mo papalitan? Babanatan kita pag pinapalitan niyo yan. Banat bay, binanatan si Libiste. Kasi okay na yan si Yusek Claire dyan. Para dumausdos ang trust rating ni Marcos nang lalong magalit ang taong bayan kay Marcos. Hindi totoo, walang biro. Yan ang dahilan kung bakit talaga dumadausdos si Marcos lalo eh. Kasi mantakin mo, yung kanyang puro fake news, yung alam mo yung para bagang ginago ka na ni BBM, tapos etong si Yusek Claire Castro, ipagtatanggol pa, tapos kung ano-ano pang palusot ang gagawin, mas lalo tuloy nagagalit ang taong bayan. Kaya, Congressman Libiste, babanatan kita ngayon. Huwag mong tanggalin yan. Huwag mong pag-resignin yan si Yusek Claire Castro. Nako po. As of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Pero kung ang iba naman sa inyong mga viewers ay nagnanais na bumaba ang approval rating ng administrasyon, edi pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson ng ating administrasyon. Tama ka dyan! Opo, Kong Reading, wag naman sana kasi baka ang Pangulo na ang mapag-usapan at hindi na si Yusek Claire ang mapag-usapan pag siya umalis sa kanyang pwesto. Doing a good job. Kong, tingin mo? Kaya si Yusek Claire ay center pala of attention. Baka yun po ay deliberate, no? Oo. Pero sir, yung Facebook post po ninyo, no? Yung po inyong post sa Facebook kasama si President BBM, yung sinabi po ninyo na lumikha ng 10,000 na mga trabaho sa ating mga kababayan, bilang may experience po sa business. Actually, we're courting for investors, Congressman, na mag-invest sa Pilipinas. Ano tingin nyo, sir, na mismong lokal na investment ay ginaganito po sa kasalukuyang administrasyon wherein parehas tayong nanghihikayat ng mga negosyante abroad na maglagak po ng puhunan sa Pilipinas? Grabe po talaga ang epekto sa mga investors ng mga pangyayari tulad nito. At baka hindi coincidence na kasabay nitong mga pangyayari ngayong linggo
naging record low ang peso to dollar ng 59 to almost 50 centavos to 1. At ang foreign direct investment ay nasa post-COVID low. Uulitin ko po, yung project ko sa Nueva Ecija na groundbreak ni PBBM, ang pinakamalaking foreign investment sa buong bansa sa taong 2025. At nahihiya po ako, to be honest, sa mga nagtiwala sa ating bansa at nagpasok ng kanilang pera para may sakatuparan ang Alam mo, dahil sa pamumulitika nila, ha, ito, walang biro. Ito talagang lalo tuloy nawalan ng investor sa Pilipinas eh. Itong mga investor natin, ayaw na nga dahil sa tindi ng korupsyon. At saka remember, dahil sa korupsyon, pahirapan ngayon mag-invest dito, hirap maggawa ng negosyo, kaya tuloy nagpupuntahan sa ibang bansa. Alam mo, nung tinitingnan ko nga yung mga katulad ng Vietnam, di ba? Isa ho yan ngayon sa pumuputok, sabi ko pambihira, oh. Mas maayos naman tayong bansa. Hindi siya pinanlalait natin itong Vietnam, ha. Pero mas nauna naman tayong umasenso diyan supposedly. Pero bakit tila mas gusto ng mga investor doon pumunta? Dahil nga sa less corruption. At ito, halimbawa niyan, sabi nga ni Libiste, sobrang dami ng investor na nahikayat nitong kanyang kumpanya. Ngayon, dahil sa pamumulitika nitong Malacanang, para bang sasabihin nila, ganun pala dito pag nakalaban mo na yung administrasyon, pag nakritik mo na yung administrasyon o kaya yung mga kakampi ng presidente, gaganyanin. So ano magiging kumpiyansa ng mga investor ngayon na mag-invest pa sa Pilipinas? Wala na. Puro na tayo utang. Wala pa tayong kita. Ay, naku, kawawa naman tayo talaga. ng proyektong ito dahil biglang nadamay ang kanilang investment sa mga vlog ng ating administrasyon USEC. At ang madadagdagan ko, ang dahilan na ibang mga negosyo ay hindi din natutuloy ay sa iba't ibang mga level ng ating gobyerno, may mga nanghihingi sa mga negosyante. Patay At tayo dyan. in fairness naman sa Pilipinas, sa buong mundo, ito ay di umano ay nangyayari. Pero minsan daw, kaya nanghihingi, kaya nagpapataw ng multa ang ibang mga opisyal o nagbibigay ng mga demand letters o nag-intimidate sa media ng mga negosyante ay sa kadahilanan na may posibilidad din na ang mga negosyante ay may iaalok sa mga opisyales na nagpapahirap sa kanila. I'm not implying anything about anyone in this situation, and I am saying this very delicately, and only in this instance have I said this, but I think that at least there is a perception that when any government arm is speaking very publicly against any private business, that iisipin ng iba kahit na walang ganitong nangyayari na baka may financial reason na yung mga nagsasalita ay nagdidi umano'y shake down sa mga investors na ito. At muli, kahit na hindi po ito totoo, the fact na may mga ganitong mga pahayag very publicly ay maaaring mag-discourage sa additional investment sa Pilipinas. Kong, mayroon pong pinapataw na 24 billion. Ito bang 24 billion ay the same company po o the same business na sinabi po ninyo na nakapaglikha ng 10,000 na mga trabaho? Yung sabi po ni Energy Secretary Garin? Yun nga po yung kumpanyang binenta ko. Sa kumpanyang binenta ko ay iba't ibang mga subsidiaries. Pero yung mismong kumpanyang binenta ko, if I'm not mistaken, ay yung kumpanya na akala ng iba ay akin pa. Kaya sa totoo lang po, hindi ko kinokorekta sila kaagad dahil gusto ko lang pong panuorin kung ano-anong mga kwentong gagawin nila. At grabe, no? Yung penalty na sinasabi ni Garin, yung DOE na napag-utusan,
Akala niya, yung pinagmumulta niya, yung kumpanya ay nasa pagmamay-ari pa rin ni Libiste. Matagal niya nang ibinenta yon. So, sino ngayon ang magmumulta? Yung mga nag-invest doon. Kita niyo yung katarantaduhan na ginawa nitong gobyerno natin? Paano ka pa magkakaroon ng kumpiyansa na magnegosyo dito kung dahil sa pamumulitika nila dito kay Libiste, pinambulta nila na sobrang laki, hindi naman pala sa kanya na yun. O edi yaris tuloy yung kung sino man yung naiwan doon. Di ba katarantaduhan? Kung magsasalita sila ng mali, pwede natin silang kasuhan ng 110 million pesos in damages din. Oo, kasuhan mo rin yan. Yan si DOA secretary, kasuhan mo rin. Kasi bantakin mo, ikaw daw may utang. Ikaw daw ipagbabayarin kahit hindi mo na kumpanya. Di ba? Katarantaduhan yun. O kasuhan mo rin yung animal na yan. Pero yun po ay isa pang example ng patently false information na ipinahayag sa mga nakaraang mga araw. Pero sir, 24 billion, hindi raw ito kaugnayan, no? Yung sabi ni Secretary Garin sa inyo pong stand, no, sa korupsyon. Do you believe, sir, on that side naman po ng Energy Secretary? Unang-una po, yung importanteng punto ay hindi po sa akin ipinataw ang multa. Ako po ay nagbenta ng kumpanya noong 2023 and 4. Tapos yung multa ay ipinataw ngayon lang. Baka dahil I'm not alleging this. I'm just saying nagkataon ito po ay kasunod ng aking pagbunyag ng certain Matik na yun, nahiya ka pa sir eh. Matik. things. And at least yung pag-ingay tungkol dito ay first time na nangyari. And the sad thing is, hindi sa akin tinataw ang multa. Sa kumpanyang binenta ko, tinataw ang multa. Baka akala nila sa akin, mali pala. At nakakalungkot kung may mga ibang mga madadamay dahil sa mga alleged na politically motivated attacks. Pero hindi po ako nag-engage sa media sa mga pahayag ni DOE Secretary Garin at iginagalang natin po syempre siya at ang Huwag mo nang aming focus galangin. ngayong araw. Bakit ba ay sorry, naku po, ulit na ulit, patay kang bata ka. Sorry. Opo, ay maaaring mag-discourage sa additional investment sa Pilipinas. Kong, mayroon pong pinapataw na 24 billion. Ito bang Sorry. nagkita? Paano po nabuo yung meeting na yon at ilang detalye siguro, Kong, nang inyo pong napag-usapan? Actually, marami naman po akong mga mini-meeting galing sa iba't ibang mga sektor. At kadalasan, yung mga kaibigan po ng aking ina ay aking mini-meet. At syempre, ang aking ina ay may malawak na network sa iba't ibang mga sektor. At in general, humihingi po ako ng payo sa mga nakaranas ng mga hirap tulad ng mga dinadanasan ko ngayon. At by the way, ang isang similarity sa mga iba't ibang mga kinakausap ko minsan ay sila po in their own way in the past have fought against corruption. Although of course we differ with each other in everyone's case on certain issues, those who in the past have fought against corruption have also been silenced by governments in their time, and many have been imprisoned. Again, there are people on the left, the middle, and the right who have been imprisoned for their political beliefs. At ito po ay isa sa mga tinatalakay ko kapag ako po ay humihingi din ng payo sa mga ibang mga kaibigan ng aking ina. Opo, Kong, bago lang ulit si partner Admar, kung ating pong iisipin, meron naman po kayong choice na hindi po magsalita at antay na lang, no, na magkaroon po ng pagbabago sa kasalukuyang uri ng pamamahala sa bansa. Pero Kong, bakit buwis buhay po itong ginagawa ninyo? Ano po yung driving force ninyo, Kong, at such a young age na kayo po ni Kong Kiko Barzaga, mga pader, mga institusyon po ang inyong binabangga?
Ang sinasabi nga sa akin ng aking ina, ang ganda na nga ng aking buhay noon na binenta ko ang aking kumpanya, hindi ko na kailangan magtrabaho pa. Tapos biglang naghanap ako ng mga kalaban at problema. Pero sa akin po, that's precisely why ginagawa ko ito dahil na-achieve ko na ang gusto ko sa pribadong sektor at ang pribilehiyo ko ay hindi ko na kailangan na kumita pa. At napaka-boring naman ang buhay kung hindi ka maghahanap ng bagong mga challenge, no? Kaya naisip ko kung hindi ko ito gagawin at yung mga iba kailangan umasa sa mga budget o sa suporta ng ibang mga contributor para sa kanilang mga kampanya at ako hindi ko kailangan gawin ito, then baka ako na lang ang pwedeng magsabi ng totoo. Yeah. Dahil hindi ko po kinakatakutan na babawasan ang budget ko. Kaya I guess the heart of it is I find it my sense of responsibility. If I am able to speak freely because of my financial independence, then I should. And of course, all of us want to do the right thing. I think naman that most people in Congress, if they were also in my position, well, I'm not sure most, but many, would also do the right thing kung talagang able ka. Pero kung hindi ka naman with means, kailangan mo talagang makisama para mabigyan ka ng budget. Pero kung may means ka, then it is possible for you to speak freely. Congressman, si Admar po ito ulit. Nabanggit po ng chairman ng franchise dyan po sa Kamara na nakahanda sila if ever na merong di ko alam kung meron na ba talagang naghahain ng resolusyon para imbestigahan po yung issue na yan sa prangkisa. Nakikita nyo po ba na mapapahiya lang sila kung ito'y gagawin nila, kung pwede bang readily available ba na ma-research kung ano na ang nangyari sa SPBC, ganito ganyan, na wala na palang, kumbaga automatic na palang nawala ng prangkisa dahil sa walang operasyon, Congressman? Actually, pwede akong magpunyag ng konting karagdagang impormasyon for the first time ngayon Gusto sa inyong natin, interview. gusto natin Sige yan. po. So, itinanong po ako kahapon ang aking comment sa pahayag ng chair ng naturang komite at ang sagot ko ay, that's good news. I look forward to expose what I know to any committee of Congress that will give me the opportunity to do so. At ito po ay addressed sa franchises man, energy committee man, o ibang mga komite na may kaugnayan sa ating ekonomiya. Ako po kasi ay hindi aktibo sa mga naturang komite. Also out of exceeding caution dahil gusto ko ngang patunayan na wala akong connection sa mga komite na may kaugnayan sa mga companies that I have been in or had shares in. And kung ako naman ay ibitahan, pwede ako magsalita. At patungkol sa Energy Committee, nabanggit ko kanina sa aming press briefing na maraming mga sikreto kung paano kumikita ang mga malalaking kumpanya na pwede kong ibunyag at kung masahol ang korupsyon sa government public works, ganoon din sa private sector at pwedeng talakayin doon. Pero ang Franchises Committee ay espesyal. Yan po ay actually pinag-aagawan sa Kongreso ng mga chairmanship, vice chairmanship at even membership dahil ang alegasyon ay may mga insentibo ang mga miyembro ng Komite on Franchises. At meron po akong mga specific na pwedeng ibahagi sa publiko patungkol dito kung ako po ay imbitahan sa Komite on Franchises. Pero kung hindi po sila nanonood sa inyong show, hayaan na lang po natin sila na imbitahan ako. Pero pag imbitahan po nila ako, pwede ko pong ibunyag ang mga naturang insentibo. Naku. Pero ang direktang answer ko po sa inyo ay mukhang hindi nga nagre-research ang maraming mga nagpapahayag sa media bago sila nagpapahayag dahil tulad po nga ng sinabi nyo, Kasama na dyan yung mga political analyst na mga walang trabaho. simple reading of the bill that was referred to would show them that this was indeed the case na
hindi naman sa binasa nila tapos pinahayag pa nila yun. Parang hindi nila binasa at all yung provision na yan. Opo. Sir, balikan ko lang yung usapin tungkol po doon sa Cabral Files. Kasi meron pong parang komento doon si SP Tito Soto na parang medyo dina-downplay niya yung kahalagahan ng Cabral Files po. Actually, yung sinabi niya sa interview na napanood ko ay kung request, then listahan lang. Pero ang importante daw kung lumabas sa GAA at kung may saro. At yan ay actually totoo. Kung hindi mo nakita yung files, hindi mo masabi kung lumabas sa GAA at may saro. Kaya after that statement, ipinost ko po sa Facebook ang listahan ng mga proyekto sa isang list of 20 billion pesos na ang karamihan ng mga proyekto ay maitatrace sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola. Ito po ay sample lamang sa over 700 billion pesos in the 2025 NEP. Sa 20 billion pesos na ito, almost all the projects lumabas sa GAA. And almost all the projects, makikita mo yung record sa DPWH website na almost all na bid out at ongoing ng implementation at may iilan na forbidding lang. At I think Senate President pro tempore Ping Lacson would also agree because he has a copy of the file. And tulad po yung listahan ni Zaldico ng 81 billion pesos of DPWH projects in the 2025 budget. Siya po ay may listahang ipinost sa Facebook at lumabas nga po sa GAA ang mga proyektong ito at sa sarili kong distrito, yung mga proyekto sa Cabral Files nandoon at maanomalya. At yung mga proyekto sa listahan ni Zaldico ay nasa aking distrito din at maanomalya. Kaya kung ihimayin natin ang per project sa mga listahang ito, doon natin makikita ang status ng project, sino yung contractor, at kung may kaugnayan ba ang contractor sa proponent. Kaya nga importante na isa publiko ang mga files na ito dahil hindi tayong makakakomento sa hindi pa natin nakita. Ako, nakita ko, kaya sinasabi ko ito. Pag may isa sa publiko ito, dyan magkakaroon ng mas magandang talakayan tungkol sa mga Naintindihan niyo yung paliwanag? Oo, maaring tama naman yung sinabi daw ni Soto na request lang naman daw yan. Wala pa naman daw yan doon sa mismong batas na budget. Kasi nga, hindi mo pa nakikita o hindi pa nakikita ng taong bayan dahil yung Cabral Files ay nagtutugma doon sa totoong nangyari. So, ibig sabihin, ano importansya nun? Talagang bago pa gawin yung budget na supposedly, yung budget na yan ay nanggaling sa executive branch, pero yung mga congressman o kung sino man yung nagbigay ng allocation o humingi ng allocation ay isiningit na doon pa lamang po sa NEP pa lang. Ibig sabihin doon pa lamang po sa executive, doon ginagawa pala, ipasok mo na to, ipasok mo na to. At nagtugma doon sa talagang naging batas. Kaya hindi maliit yung Cabral Files. proyekto sa listahan. Opo, yung mga personalidad na tumutuligsa po sa inyo, sa tingin po ninyo may kaugnayan ito sa Cabral Files at hindi po ba parang sunod lang ito o pag-comply lang ito sa nabanggit ni Marcos Jr. na humihingi siya ng tulong kung merong alam patungkol sa issue ng korupsyon ay pwedeng lumantad at isumbong, Congressman? Well, yung key dito is may kopya ako. Kaya kung may ibubura, pwede kong sabihin. Opo. And ito naman pong pag-appreciate ng DPWH doon mismo sa Cabral Files na tingin ng mga netizen, mga kababayan natin, parang dina-downplay din as well as ito ring ombudsman. Paano po yan po, Congressman, na meron ng parang parang nagko-conclude na po yung ombudsman negative against po sa inyo, dadaan din sa kanila. Anything na mga may masisilip na anomalya po dito, paano po yan? Actually, iba-iba yung mga ipinahayag tungkol dito kasi si
assistant ombudsman sa ibang interview naman ay nagsabi na Cabral Files is a rich source of leads. At si SP pro tempore Lacson ay nagpahayag din na isasupina ng Senado ang files sa DPWH. Actually, pati yung House Committee Chair on Public Accounts ay nagpahayag din na isasupina din ng Kongreso ang files. At sinabi din po ni Daw with the help of NBI ang Cabral Files. Kung ito po ay walang kwenta, siguro hindi naman itong lahat i-request for subpoena at hindi po mag-aaksaya ng oras para mag-authenticate. Parang dinagdagan nga sa ibang mga interviews recently na may higit pa sa mga list of proponents, pati yung mga original documents, mga letter requests ng mga politiko ay kasama sa mga sinabing 6 na kahon ng mga dokumento na ibinigay ni Yusek Cabral. Kaya pwede natin actually isatabi ang mga pahayag na wala ito kasi yung mas malaman siguro po ng mga sagot yung mga nagsabi na yung 6 na kahon ng mga dokumento na ibinigay ni Yusek Cabral sa DPWH bago siya umalis ay in fact isang undeniably useful record of proponents in the DPWH budget. Speaking of walang kwenta, nabanggit po last weekend nga ni Ombudsman Remulla na mas malaki para yung issue ng franchise mo compared dito sa nabubuksan mo na Cabral files, to the point na sinabi pa niya na wala kayong kahihiyan daw. Grabe. Yung franchise na binenta ko na hindi ko naman binenta. Opo, mas malaki daw yun na issue at kung totoo man na 2022 pa, wala na palang automatic, wala ng franchise, parang nawaw maliba rito si Ombudsman. Matik na. Sinasabi ko na po sa aking mga interview din kanina na iginagalang ko po si Ombudsman dahil siya po ay kaibigan ng aking ina. At ang polisiya po sa aming pamilya ay hindi po ako magkokomento pag kaibigan po ng aking ina. Pero sinabi nga po ni Yusek Claire Castro, bakit ako ang kinasuhan? Porket hindi ako kaibigan ng kanyang ina. Kaya kung maaari po dapat kaibiganin Yusek mo na Claire niya. Castro po ang ka-questionin ko. Alam na kung saan lalapit, partner. Dapat kaibiganin ni Yusek Castro, Oo. si Senator. Pero huli na lamang po, Congressman, kasi sa Lunes ay muling bubuksan. Akala ko tapos na pero bubuksan ulit yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol nga po dito sa anomalyang flood control projects po, no? Sabi ni Senador Ping Lacson. And lumalabas nga sa balita na nais niyong magkausap kayo. Mag-uusap po ba kayo bago ang Senate Blue Ribbon Committee o handa rin po ba kayong humarap doon sa Senate Blue Ribbon Committee kung kayo po ay maiimbitahan? Laging bukang bibig po yung tawag dito, interparliamentary courtesy nga, hindi kayo mauobliga pero pwedeng maimbitahan gagaya po ng ginawa rin ni Congressman Toby Chanco. Yung pag-uusap ay nangyari po last year. And then, I have exchanged messages with Senator Lacson since then. And dahil New Year, inanunsyo na may Blue Ribbon Committee hearing, doon na lang po sa Blue Ribbon Committee hearing pwedeng talakayan yung mga bagay. At ako po ay nabanggit naman na din sa publiko, nakatanggap ng imbitasyon at sinabi ko po sa aking press briefing kanina na ako po ay dadalo basta hindi po ako pipigilan. At ako po ay actually looking forward to see what the others will bring up kasi napakadami pong mga imbitadong, mga mahahalagang suspects, but pati witnesses, resource persons, at mukhang malaman ang Blue Ribbon Committee hearing ngayong Lunes. So magandang inimbita sa Lunes. Opo, may payo rin po si Senador Ping sa inyo, quote and quote, sabi niya, huwag yung bara-bara, sabi ko na rin ang ano nyo sa paalala, payo ni Senador Lacson. Actually, ako po ay nagpapasalamat that I am given I would like to thank Senator Lacson for that. Of course, being selective on what to say in the media is something that I take
to heart also. At actually ngayong linggo nga, hinayaan ko si Yusek Claire na magsalita ng mali bago ako naman na nagkorekta sa kanya ngayong araw. At kaya po tayo din nag-interview ngayon dahil kakagaling ko lang po sa aking ibang mga press briefings ngayong araw. Tapos bukas pahinga naman po muli. So hindi na po araw-araw. Pero ang babanggit ko lang din naman po kasi ay yung mahirap sa akin. Sinasabi naman ng iba, kung hindi ko naman ilalabas yung mga files, disservice naman sa publiko. Tapos yung mga Tama. iba naman pag ilalabas ko, i-criticize ako. Kaya medyo nahihirapan ako. Ano bang dapat natin gawin sa issue ito? Ako may suggestion ako, mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Meron ako suggestion. Kontakin mo lang ako through SMNI, ha? May suggestion ako sa'yo. Pero di ko muna nalabas. Sabi nga ni Governor Singson, wag natin ilabas ang baraha. Parang sa poker yan ha? So, may suggestion ako pero tayo na lang ang mag-usap. Dapat ba isa publiko natin? O dapat ba piliin natin ano yung isa sa publiko? Congressman, baka may mensahe kayo sa taong bayan sa mga ganap ngayon. Kakaumpisa pa lang po ng 2026 at ito agad ang bungad ng mga issue at mga usapin po, Congressman. Well, I actually am very hopeful that maraming lalabas galing sa iba sa mga darating na mga araw patungkol sa mga DPWH projects. Kaya actually ang sagot ko sa tanong kanina ay hintayan natin ng ilang araw na lang ang mga iba na maglabas ng impormasyon tungkol sa DPWH. At I think pagkatapos ng Blue Ribbon Committee hearing, magiging mas malinaw kung gaanong kaseryoso tayong lahat sa transparency at sana magkaroon tayo ng malaking progress towards transparency on the DPWH projects in the coming days. Kong, pahabol lang, no? Dahil hindi ka magpapa-interview bukas and in the coming days. Malapit na po yung February na opening na naman ng window para mag-file ng impeachment against VP Sara Duterte. Marami pong mga nagsasabi dyan sa House na kung magiging same lang din ang content nung nakaraan, no? Might as well, hindi na lang nila susuportahan yung mga hakbang dyan sa House of Representatives. Anong tingin mo, sir? Sa inyo po mga gagaling yung pagtalakay sa impeachment case laban sa Vice. What are your thoughts about it? I think kaninang umaga nag-press conference si Deputy Speaker Ronnie Puno na on the part of NUP, hindi nila susuportahan na magkaroon ng panibagong impeachment. Ano pong tingin niyo doon? Bakit yun sinasabi ngayon? Ibig sabihin wala na talaga. Ang sinasabi nila, marami pang pagtutuunan ng pansin. Tapos, kumbaga, masyadong tututok sila sa issue na yan, baka mabawasan yung, kumbaga, attention nila sa iba pa daw mga importanteng mga usapin, Kong. Pero, totoo naman kasi na ang daming mga issue na hindi pa na-resolve. Kaya, maaaring totoong hindi na nila ipapursue ito, no? At, I guess yung madadagdagan ko lang ay baka nahihiyan na rin ang ibang mga kongresista na mag-allege ng korupsyon sa mga iba kung sila naman po mismo ay tumatanggap ng MOOE na mas malaki pa sa confidential intelligence funds. Correct. At may, of course, mga anomalya din sa mga DPWH projects sa kanilang mga distrito. At baka naiisip nila na kung sila po ay magtapon ng mga alegasyon sa iba, yan po ay magiging pagkakataon na ilabas na rin lahat ng mga issue ng lahat ng mga magsasalita tungkol sa korupsyon ng iba. Correct. Kung nag-boomerang yung issue, no, sa HREP. Imbis na kay VP lang, na back to sender. Parang ganon. Opo, of course, matagal naman na ina-allege na
may corruption sa DPWH, no? Of course, pero mas malaki in the last few months ang nakikita natin na scale. Pero yung pinaka-ironic is yung MOOE ng Kongreso ay dahil hindi siya nililiquidate with receipts for the most part, much like confidential intelligence funds, pero much, much bigger. Diba? Kung 18.58 billion pesos yung MOOE ng Kongreso, ibig sabihin, yung pinakamalaking confidential intelligence funds pala sa buong gobyerno ay nasa Kongreso. At ako po ay personally interested na magkalkal pa po ng impormasyon tungkol sa paggamit ng hindi nililiquidate with receipts na budget na ito. Congressman Ega Erice, dilapitan daw ng mga posibleng maghain naman ng impeachment case laban naman kay President BBM. Meron po ba kayong mga na-monitor, Kong? May mga bumulong po ba sa inyo? Meron po talaga. Totoo yung threat, sir, na possible din na may mag-file against PBBM. Hindi po ba nabalita na yun na meron talaga? Si Kong Erice naman po ay I think yung nagbunyag. So credit goes to him. Pero I think we can treat Kong Erice's statements as credible. So anything is possible, Kong, sa pagbabalik session po on the Hindi lang 26th. posible. Sabi ni Kong Erice mangyayari. So maniwala tayo kay Kong Erice. Opo. Congressman, daghang salamat. Maraming salamat po sa inyong oras. Sa ulitin. Ayun. So ayan na nga po, alam mo mga kababayan, napakalinaw na ho ng paliwanag ho. Pag wala nang mas lilinaw pa sa paliwanag nito ni Kong Libiste kung ano talaga ang tunay na nangyayari, sitwasyon ng ating bayan ngayong pagkakataon na ito. And this guy is really masasabi natin for transparency. And yan naman ho ang ating nais din sa bayan natin, di ba? Kasi grabe na ho. At kudos sa mga ganitong young leaders in our country na umuusbong ngayon. Sana madagdagan pa lahi mo. Kaya lang wala ka daw jowa, wala ka rin ano. Gusto mo hanap kita, ano ba hanap mo? Babae ba, lalaki? Hindi, biro lang biro lang. Joke lang dito, joke ko lang siya ha. Huwag kayo magagalit. Hindi, kasi malay mo naman, di ba? Ayoko na mamaya magpakilala tayo ng babae tapos yung pala gusto mo lalaki. Hindi. Biro lang po Kayo talaga, oo. Hindi. Alam nyo, ito ay napakaganda hong pangyayari na magkaroon ng mga ganitong klaseng leaders ika nga sa Pilipinas na talaga naman na merong tapang at lakas ng loob at merong higit sa lahat hindi lang tapang at lakas ng loob. Merong talino. Merong alam mo yun, merong argumento na tama, may logic at higit sa lahat sa tingin ko basa ko sa kanya. Ito basa ko lamang po. I hope I'm right. But we would see in coming days. Feeling ko may wisdom tong mama na to So, suportahan natin, ipanalangin natin tong mama na to na sana talaga siya ang maging susi na magising ang bawat Pilipino pagdating sa issue ng korupsyon. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating video. Ako po si Banat. Bye!